Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Mag-isa na lamang si Aling Susan sa kanyang bahay na namumuhay simula nang mabiyuda at isa-isang magkaroon ng pamilya ang kanyang 3 anak na sina Alvin, Alan at ang bunsong anak nitong si Alexa. Lahat ng mga anak ni Aling Susan ay mga professional, kung kaya't palaging busy ang mga ito sa kani-kanilang trabaho. Si Alvin ay isang corporate lawyer sa isang malaking kumpanya dito sa Pilipinas, kung kaya't sobrang busy ng schedule nito. At kung minsan pa nga, kahit holiday ay may pasok pa rin ito sa opisina. Si Alan naman ay kanang kamay na ng kanyang among Koreano na nagmamay-ari ng isang malaking restaurant dito sa Pilipinas at maging sa Korea. Kaya naman madalas naka-out of the country ito kasama ang kanyang mag-iina. Si Alexa naman ay nakapag-asawa ng businessman kung saan siya ang tumatayong corporate accountant at COO ng business nilang mag-asawa. Kaya naman sobrang hectic ng mga schedule ng mga ito. At kadalasan ay nakakalimutan na nila ang mahalagang okasyon sa kanilang buhay. Isang araw, "Hi Aling Susan! Bati ng tindera sa palengke. Ang dami niyo pong pinamili ah." Usisa ng babae sa matanda. "Oo, birthday ko kasi ngayon. Baka biglang dumating ang mga anak ko at apo ko mamaya, kaya magluluto ako." Excited at masayang kwento ng matanda sa tindera. "Wow! Happy birthday po, Aling Susan! May kikain ako sa bahay niyo ha?" Pabirong sabi ng babae sa matanda. "Oo ba? Punta ka sa bahay, ipapakilala ko sa iyong mga manugang pati mga apo ko." Masayang sabi nito sa babaeng kausap. Ganon si Aling Susan sa mga kakilala niya. Palabati at hindi namimili ng kinakausap. Lahat ay welcome sa kanya. Kasiyahan nitong ipagmalaki ang kanyang mga anak, manugang at apo sa mga taong nakakausap nito. Sa tono ng pananalita niya ay damo mo ang pagkasabik sa kanyang mga anak. Paano ba naman kasi? Maswerte lang puntahan siya ng mga ito isang beses sa isang buwan, tapos nagmamadali pa. Kesyo dumaan lang para bumati. Kesyo isiningit lang ang pagdalaw sa kanya sa kanilang busy schedule. Pero kahit ganun pa man, ay masaya na si Aling Susan, kahit saglit lang, naiibsan ng kanyang pangungulila sa kanyang mga anak. Pagka-uwi ng bahay, ay agad niyang tinawag ang kanyang kumaring si Aling Digna. "Mare, andyan ba ang apo mong si Liza?" Tanong ni Aling Susan. "Oo, Mare. Bakit? Pwede ba akong manghingi ng tulong sa pag-aayos ng ihahanda ko? Padating na kasi ang mga anak at apo ko mamaya." "Abay, oo naman. Sandali at tatawagin ko si Liza." Tugon ni Digna sa kaibigan. "Naku Mare, maraming salamat ha. Dito na din kayo kumain mamaya. Papakilala ko sa iyo ang mga manugang at apo ko." Sabik na sabi ni Susan sa kaibigan na may pagpisil pa sa braso nito, na halatang sabik na sabik sa pagdating ng kanyang mga anak. Maya-maya pa ay dumating na si Liza. "Lola?" Tawag nito kay Aling Susan. "Naku apo, pasensya ka na ha, naabala pa kita. Alam mo naman ng lola mo matanda na at may kabagalan ng pagkilos." Nahihiyang sabi ni Aling Susan kay Liza. "Naku, Lola Susan, wala po yun sa akin. Gusto ko po itong ginagawa ko, tsaka hindi naman na po kayo iba sa akin." Sagot ni Liza sa matanda. "Salamat apo ha. Siguro ganyan din kabait ang mga apo ko sa mga anak ko." Nakangiting sabi ni Aling Susan kay Liza. "Mare, ang daming food nito. Talagang ang grande ang handa mo ah." Sabi ni Aling Digna. "Oo Mare, hindi ko kasi alam kung ano ang gustong kainin ng mga apo ko. Sa totoo nga lang Mare, hindi ako sigurado na darating sila eh." Biglang nabuo ang lungkot sa mga mata ni Aling Susan. "Nagbabaka sakali lang ako na puntahan nila ako, kasi diba birthday ko ngayon?" Maluhaluhang sabi ni Aling Susan sa kaibigan. Nakaramdam naman ng kirot sa kanyang puso si Liza sa kanyang narinig. Naiintindihan niya ang pakiramdam ng matanda. Samantala, habang busy sa kusina ay may biglang kumatok sa kanyang bahay. "Tao po? Tao po? Dito po ba nakatira si Susan Delgado?" Tanong ng lalaking may daladalang isang malaking box. Ako nga." Tugon ni Aling Susan sa lalaki. "Ma'am, may delivery po para sa inyo." Sabi ng lalaki. "Bayad na po ito. Pakipirmahan na lang po dito." Sabay abot ng resibo at ballpen sa kanya ng lalaki. Nang makaalis na,
ay agad na tinawag ni Susan si Liza. Liza, apo, makikibuhat sana ako. Ay, opo, sige po lola, ako na po ang bahala magpasok. Agad namang binuhat ng dalaga ang kahon. Lola, ang bigat nito ah. Kanino po ba ito galing? Ano po kaya ang laman nito? Usisa ng dalaga. Ikaw na ang magbukas, apo. Malungkot na utos ng matanda kay Liza, habang nakatingin lang si Digna sa kaibigan. Nang mabuksan ni Liza ang kahon, ay tumambad sa kanya ang mamahaling bag, sapatos at magandang bestida. Wow, Lola! Bagay sa'yo ang lahat ng to. Manghang sabi ni Liza, ngunit ang mukha ni Aling Susan ay lalong hindi maipinta. Kanino kaya galing to, Lola? Usisang muli ni Liza na siya namang pag-ring ng telepono ni Aling Susan. Hi, Ma! Si Alvin ang nasa kabilang linya. Happy birthday, Ma! Bati nito sa ina. Natanggap mo na ba yung regalo namin ni Cecil sa'yo? Pasensya na, Ma, ha? Hindi kami makakapunta ng mga bata. Andito pa kasi kami sa Olongapo. May tinitingnang site yung boss ko na bibilhin niya. Kaya sinama ako. Babawi na lang ako sa'yo, Ma, pag maluwag na yung schedule ko. I love you, Ma. Hindi na nakaimik pa si Aling Susan dahil nagmamadaling pinatay ni Alvin ang telepono. Kung sa ibang nanay, masaya sila pag nakakatanggap ng regalo mula sa kanilang anak, iba naman si Aling Susan. Hindi pa man nabubuksan ang laman ng kahon, ay alam niya ang isa sa kanyang mga anak ang hindi makakarating sa kanyang kaarawan. Hindi nga siya nagkamali nang biglang tumawag si Alvin sa kanya. Nilapitan siya ni Liza. La, huwag ka na pong malungkot. May dalawa pa naman pong darating. Pagpapagaan ng loob na sabi ni Liza sa matanda. Oo nga, Mare. Mamaya, andyan na yung mga kulit mong apo kila Alan at Alexa. Hindi ka na niyan magkanda o gaga kung sino uunahin mo. Pagpapatawang sabi ni Aling Digna sa kaibigan. Kahit paano ay napangiti si Aling Susan sa sinabi ng dalawa. Maya-maya pa, nagring ulit ang telepono niya. Hi, Ma! On the way na kami ni nila Lester at ng mga bata. May tinatapos lang po saglit tapos diretso na po kami dyan. See you, Ma! I love you! Happy birthday! Bati ni Alexa. Napalitan ng malapad ng ngiti ang kanina'y dismayadong matanda. Thank you, anak. Mahal kong bunso. Ingat kayo ng mga bata pagpunta dito. Aantiin ko kayo. Nagluto ako ng paborito mong kaldereta. Mangiyak-ngiyak sa pagkasabik na sabi ni Aling Susan sa anak. Yun lang at binaba na ang telepono. Mare, narinig mo yun? Darating ang bunso ko mamaya kasama ang asawa at mga apo ko. O diba, Mare, sabi ko sa'yo kanina eh. Darating sila. Tamo, mamaya si Alang naman ang susunod. Kaya kung ako sa'yo, Mare, mag-aayos na ako para pag dumating sila, nakaredy ka na. Sabi ni Aling Digna sa kaibigan. Lola, ito po kayang dress na binigay sa'yo ni Kuya Alvin ng isuot mo. Para kahit wala po siya mamaya, kasama naman po yung gift niya sa picture. Sabi ni Liza. Ay, magandang idea yan, apo. Sabay yakap ng natutuwang matanda sa dalaga. Lumipas ang ilang oras. Halos nakahanda na ang mga pagkain at mga anak na lang ni Aling Susan ang kanyang hinihintay. Biglang may receive siyang text mula kay Alan. Hi, Ma. Sorry I can't make it. Hindi umabot ang flight detail namin. Nag-cancel ang airline na sasakyan dapat namin today. Late na nag-abiso. Sorry, Ma. Babawi na lang ako. Happy birthday, Ma. I love you. Napabuntong hininga na lang si Aling Susan dahil alam niyang wala naman siyang magagawa sa pagkakataong iyon. Buti na lang at kahit papaano ay pupunta ang kanyang bunso at pamilya nito. Kahit paano, may ibsa ng lungkot at pagkasabik na kanyang nararamdaman. Pasado 5:00 na ng hapon, nang haba na ang leeg ng matanda, ngunit wala pa rin ang kanyang bunsong anak na si Alexa. Mare, kumain ka kaya muna? Kayo na ka pa walang kain, kayo na pang umaga. Sabi ni Aling Digna sa kanya. Naku Mare, sabay-sabay na lang kami nila Alexa mamaya. Minsan lang kami magkasalo-salo sa hapag eh. Alam mo Mare, minsan napapaisip ako na kung pwede lang ibalik yung mga panahong maliliit pa ang mga anak ko. Nung kaya ko pa silang kontrolin, yung ako pa yung gabay nila.
Yung ako pa yung gusto nilang makasama. Kasi ngayon, parang nalilimos ako ng kaunting oras nila sa akin. Pagkasabing iyon ni Aling Susan, ay tuluyan nang kumawala ang mga luha sa magkabila nitong mata. Siguro, Mare, pupuntahan nila ako pagpatay na ako. Maalala nila ako kapag wala na ako sa kanila. Siguro, bibigyan nila ako ng oras pag nakabaon na ako sa lupa. Mare, hindi ko na alam yun. Litanya nito. Habang ipinapakita ang text message ni Alexa sa kaibigang si Aling Digna. Ma, sorry po, nagkaroon ng emergency meeting sa company ni Lester. Hanggang ngayon hindi pa tapos. Sorry ma, babawi na lang kami some other time. Sorry po. Hinagod-hagod ni Aling Digna ang likod ng kaibigan. Mare, tayo na lang muna ang mag-celebrate. Pagtiyagaan mo na lang muna kami ng apo kong si Liza. Matakaw yan, Mare. Pabirong sabi ni Aling Digna para lang gumaan ang loob ni Aling Susan. Mare, salamat ha. Alam mo, ganun talaga siguro no? Pag hindi ka na kailangan, option ka na lang ng mga anak mo. Sabay buntong hininga ni Aling Susan. Simula ng araw na iyon ay hindi na muling ginambala ni Aling Susan ang kanyang mga anak. Lumipas sa mga buwan na di siya nagpaparamdam sa mga ito. Hello, Kuya Alan? Si Mama ba tumawag na sa'yo? Tanong ni Alexa sa kapatid. Hindi pa. Huling usap namin nung birthday niya eh. Sa akin din kuya, hindi eh. Nagtatakang sabi ni Alexa sa kapatid. Kay Kuya Alvin kaya? Naku, malamang hindi yun makakatawag. Laging busy yun si kuya eh. Wala pang signal sa Olongapo. Hanggang sa isang araw ay may natanggap silang details ng cremation ng kanilang inang si Aling Susan. Dahilan upang magkita-kita silang magkakapatid. Kuya, totoo ba to? Si Mama wala na? Na-aksidente daw sa sunog ang buong katawan kaya kailangan i-cremate. Iyak nang iyak si Alexa. Ganon din sila Alan at Alvin. Para silang binuhusan ng malamig na tubig at natauhan sa nabalitaan nilang iyon. Kaya naman dali-dali silang nag-file ng indefinite leave sa kanilang trabaho at saka inasikaso ang cremation ng kanilang ina. Pagkatapos makremate ni Aling Susan, ay dumiretso ang mga magkakapatid sa bahay ng kanilang ina, kung saan doon sila lumaki at nagkaisip. Hindi ko akalain na wala na si Mama kuya. Tumutulo ang luha ni Alexa. Kung alam ko lang na mawawala siya ng ganun-ganun lang, sana umanap ako ng oras na makasama siya ng birthday niya. Hinahantay niya tayo, babe. Sabi sa akin ni Aling Digna, nagtampo si Mama sa atin. Malaki din ang pagkukulang ko kay Mama. Sabi ni Alan, masyado ako nag-focus sa trabaho. Lalo na ako. Sabi ni Alvin, puro material na bagay lang ang nabibigay ko. Hindi naman pala sapat yun sa kanya. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang may marinig silang pamilyar na boses. Kailangan ko pa palang mamatay para ma-realize nyo na mahalaga ako sa inyo, mga anak ko. Kailangan ko pa palang mamatay para makasama ko kayo. Ma? Gulat na sambit ng tatlo. Hindi nila alam ang susunod na gagawin dahil kahit matatanda na sila, ay takot pa rin sila sa multo. Lalo't alam nilang cremate kani-kanina lang ang kanilang ina. Si Bettina ang unang lumapit, anak ni Alexa. Lola! Patakbong sabi ng 5 taong bata at doon pa lang sila nagkaroon ng lakas na loob na magsilapitan. Ano? Takot kayo no? Kala nyo minumulto ko na kayo? Sabing iyon ni Aling Susan at saka ikinuwento ang kanyang ginawa. Tinulungan siya ng mga kapitbahay niya na nagsidalo sa kanyang kaarawan na bumuo ng plano na palabasing na aksidente siya, pati sa crematorium, upang mapapunta ang kanyang mga anak na magkakasama. Alam ko mga anak, mali ang ginawa ko, pero wala akong pinagsisisihan dahil nakasama ko kayo. Sambit ni Aling Susan. Hiyang-hiya naman sa kanilang mga sarili ang 3 mga anak niya at abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga ito sa kanilang ina. At simula ng pangyayaring iyon, ay naglaan na sila ng oras at panahon upang magkaroon ng bonding silang magkakapamilya sa bahay ng kanilang inang si Aling Susan. Ang ating mga magulang ay nag-iisa lang sa mundo at hindi ito kahit kailan mapapalitan ng sino man.
ang mga sakripisyong ginawa nila sa atin upang bigyan tayo ng maayos na kinabukasan ay marapat lang nating suklian, hindi lang sa material na bagay, kundi sa oras at panahon na mas kailangan nila sa panahon na sila naman yung nangangailangan ng ating gabay at presensya. Mahalin at pahalagahan natin sila dahil kung wala sila, wala rin tayo sa mundong ito. Kaya't kung natapos mo ang kwentong ito at buhay pa ang nanay at tatay mo, iparamdam mo sa kanila ang pagmamahal mo bilang isang anak habang hindi pa huli ang lahat. Dahil iba ang pakiramdam kapag wala na sila at hindi na babalik kahit kailan.